Sige. Good afternoon. Sige, bali yung record ko po ngayon is yung tungkol nga sa Laravel. Na, bukod dun sa Laravel, isasama ko na din yung web development kasi kapag Laravel na, framework na yun eh. Parang hindi natin maintindihan yung Laravel kung wala pa yung web development na mga basic knowledge dyan. So, parang sinama ko na lang siya. Okay. Doon muna tayo sa kabuuan na web development. Okay. Ano ba yung web development? So, yung web development is yung process ng paggawa, pag-program, saka pag-maintain ng website. So, may mga programming language na ginagamit doon. Ito yung mga basic like HTML, CSS, JavaScript. Tapos, so, meron din na tinatawag tayo na parang developers or sa kabuuan kasi na web development, parang nahahati ko siya sa dalawa or tatlo na may front-end development tsaka may back-end development. Meron din kasing mga website na front-end lang na hindi naman kailangan ng back-end. Pero parang wala akong naisip na website na may back-end lang pero Pero front-end, lahat kailangan ng UI. Pero meron lang, ayun nga, may front-end lang pero siguro yung mga sure na website na pang-display lang talaga yung picture. So, yung parang ginawa natin sa Samfire, yun yung example ng front-end development. Pero, may part kasi din na parang may form actually. Yun. Ayun din kasama. Kapag may form talaga, ibig sabihin may backend na yun. Kasi save na yung data mo kung yan siya. So, front-end yung kung ano yung nakikita ng mga website visitors or app users. And then back-end is anything that's behind it na may functionality. So, ayun nga, yung front-end lang. Kung ano yung nakikita mo sa mismong browser, kung ano yung kaya mo makipag-interact sa mga elements. So, ayun naman, it's yung back. Ayun sa front-end pala. Yan na yung dahilan Trisha kung bakit maitim lagi yung screen niya. Kaya makulay. Dahil sa... Ayun yung sa front-end. So, hindi pala yung back-end. hindi siya mang back-end. Okay. Ayun yung... mo kami. Wala dito yung ibig sabihin na HTML. Pero yung hypertext markup language. May naalala ko pa yung isang course namin. Kasi may parang quiz kami doon dati na ano ibig sabihin ng HTML? Tama na sa multiple choice. How to make markup language siya, hindi siya programming language. Ibig sabihin ng parang sa ano word. Kasi, nagde-design ako. So, yan, header 1. Yun, another paragraph. So, ano na siya? Lahat na ng course meron talaga nun? Hindi ba? ICT nung high school, napipili ka. So, yung college mo, yung buong first year mo, walang kahit anong computer science na... since kami nung college, siya, GE. GE yung tawag nun, di ba? Yung mga general subjects. Lahat ng first year, regardless kung engineering ka, nursing, or something, merong something 101. HTML 101 nga yata yun eh. Or coding 101 by term. Or, hindi, computer science 1. Parang gano'n. Tapos, yan yung tinurusan. Tapos hanggang ngayon, yan natin yun. Diba yung B, bold, tapos /B para mag-end yung bold, di ba gano'n? Pero parang hindi na ginagamit yung B-stroke na siya. Meron din mga element na kasi ito, may HTML 1, 2, 3, parang nag-update din siya. So yung parang B na yun, pinalitan na siya ng bago na strong. Pero pag kunyari, ginamit ko ngayon yung strong, hindi na yung, yung B, hindi na yung mariread or mariread pa rin? Parang,
sa may kasi may national standard din parang pag nag-create ka ng website. So parang kapag nag-evolve na ginagamit na yung bago na strong, parang hindi na siya, mababasa pa rin siya, pero yung sa standard ng mga, may sinusunod na standard yung mga, Hindi na siya dapat ginagamit. Parang ano lang siguro yan. Yung pag may nahihimatay, pinapaamoy nila ng ammonia. Parang ganon. So, gumagana pa rin naman yata siya. Pwede mo pa, sa sobrang lakas ng amoy nun, magigising talaga yung nahimatay. Pero sa international standards, di na dapat ginagamit yung ammonia kasi it's a dangerous thing. Parang ganon. Siguro. It still works, but it's not up to standard. Parang ganon. so dito naman sa may HTML, Teka, konti. kapag sa may mga file ng website, meron palagi siya, yung file format siya na .html. Kunyari, home.html, about us.html, ganyan siya. Sa loob na kailangan, kapag gagawa ka ng .html na file, kailangan meron ito lang mawawala. Ito lang yung optional. Kailangan meron nitong doc type, may HTML, may head. Mag-end siya sa loob. Bali, meron siyang opening tag, tsaka meron din siyang closing. Yun siya palagi. Okay. Bali, next. So, yun yung purpose ng mga colors, di ba? Para ma-identify. Ito naman yung kanina kasi is plain mo siya. Pero kapag tinignan mo dito, may purpose yung open tsaka close tag. So, kunyari, etong head, hindi natin siya nakikita talaga sa may website eh. Siya lang yung mga meta tags na binabasa ni Google, binabasa ng browser natin. Pag ito nang nasa loob ng body, ayun ay nakikita mo. Kunyari, etong div na to, division na to. Tapos sa container siya na naglalagay ng paragraph ganyan, eto strong. So, kaya mo siya ginaganan gano'n. Gusto ko din i-try ipakita yung Sige. So, ito yung kadalasan din ginagawa ng mga nagde-develop ng website. Tinitignan nila yung elements ng kung gusto nilang mag-develop. Dito, ito yung pinaka-mismo front-end ng Google. Na mapapansin nyo dito, ito yung mga tag kanina, HTML, may head, may body. Bali, itong nasa head na to, hindi talaga siya nakikita. Ito yung mga metadata, mga script. Tapos pagdating naman dito sa may body, ayan na yun nandun sa nakita natin. So, ibig sabihin naka-HTML pa rin. Mostly. So, dyan din dinidefine yung mga colors, font, Which is ay next natin. Next naman is yung CSS. So, siya naman yung pang-design ng website. So, yung nakita nyo, parang kung din kanina, wala pa itong style na to. So, medyo, kinukuha mo na itong tag na to. Kung ano yung element na ginawa mo, ayun yung ilalagay mo dito. Sa loob ng style. Gagawa mo na ng style dito. Tapos maglalagay, kukunin mo yung pinaka-tag niya na H1, tapos saka mo siya lalagyan ng color, font size, kung ano yung gusto mong ilagay na attribute sa kanya, or kung ano gusto mong gusto niya. So, ibig sabihin, pag lumabas yan sa front end, ang font nung word na this is a heading ay ang color nun ay kung ano yung color na 0070. Tapos 24 yung font size. So, laging nasa taas yun. Kunyari, meron din akong heading 2. Eh di, another style yun, tapos heading 2 naman. Ganun siya.
kung ano yung element na ginawa mo, tapos kung ano yung pinagmutan na element sa loob ng style, ayun lang yung masasama dun sa style na ginawa mo. Or pwede din siyang kama, kung may H2 ka, tapos gusto mo na pareho sila ng design, kama tapos H2. Okay. So, iisa na ng itsura si H1 at H2. Pareha sila ng color, pareha sila ng font size. And then yung nasa baba, yun yung pang paragraph. Pag, Nakaiwalay siya. okay. So, ang CSS ay nakapaloob sa HTML. Okay. May tatlong klase ng CSS na pang design talaga. Una yung inline. Ibig sabihin dito mo siya i-edit sa loob. Dito mo na mismo ilalagay yung Yung font. yung style. Kung mas maganda siya gamitin kung unique siya sa lahat. Pero kung gusto mo na pare-pareho sila ng design, para matrabaho yun na ilalagay mo. Ipa-paste mo palagi. Bali, pwede din dito, ay naman yung sunod na dito sa heading, sa loob ng head tag, mo ilalagay yung style para dun lang siya sa musukan. Tapos meron din yung pangatlo na sa labas naman ng file ng HTML. Parang itatag mo na lang din dito yung file na yon. Tapos sa ibang file mo na siya i-design. Pag ayun naman, kapag may iba kang din na file na HTML na gumagamit ng same CSS, kunyari, dalawa yung HTML file ko. Isang page 1, isang page 2. Para silang may H1. Okay. Tapos, kung gusto ko na magkapareho yung style nilang dalawa, itatag ko na lang yung link ng style doon na sa labas ng file. Nagkakaintindi. Sabi mo, page 1, tsaka page 2. Kung gusto mo parehas, ilalagay mo na lang siya sa labas. Paliwala na itong style na to. Kasi kung ganun yung gagawin mo, kailangan mo i-copy itong dalawa sa magkaibang page. Kasi kada page siya. So, gagawa ka na lang ng separate page na nandun lahat ng style. Opo, ma'am. Kung pare-pareho lang yung gagamitin mong style. Pero kung dun lang yung sa page na yung style na yun, ito na lang sa page. Marami siyang mga design. Para din siyang ayun nga, parang MS Word, parang ba? Lahat may color, body. It's just that manually mo siya tinatype. Sa Microsoft Word kasi drop-down lang yan. Times New Roman 16 yan. Yan dyan, i-define mo pa. Tapos yung color, di ba, red, orange. Yan, dapat alam mo yung exact code. Familiar ka ba doon, Trisha, doon sa color? Yung hex code. Yes. Di ba sa Canva, yung makukuha mo yung parang hindi lang siya red eh. Anong specific shade of red? So, doon pa yung lalabas. Next one. Bali, ay kanina, ito lang yung HTML, yung style. Tapos ngayon naman nalagdag yung script. Yung JavaScript naman ay yung programming language siya ng HTML or ng front end. Ganun naman guys. Bali dito sa may code na to, kanina, yung H1 dito wala namang ganito. Bali may ID na siya. Ayun yung parang ID. Parang pinapangalanan mo na siya. Kailangan unique yung ID since ID siya eh. Okay. Pinapangalanan mo na yung mga element. Para pwede mo siyang i-call later. Pwede mo din siyang gamitin dito sa style. Yung ID niya. Pwede din yung element. Pero madalas na ginagamit yung mga ID sa script, sa JavaScript. So dito sa example na to is JavaScript to change the paragraph text on heading. So pag click mo daw yung heading 1, magbabago yung paragraph dito sa may paragraph na ID. So, if you click heading 1 and this is a paragraph, magiging the paragraph text has been changed. Ako nga. Dito, kinuha yung element ID ng heading. Tapos, ginawan siya ng event listener na pag-click mo, pwedeng mabago yung click mo sa version ng scroll. Marami siyang event listener. Pero dito yung example ng screen. Pag-click mo yung ID. Tapos, magbabago yung kinuha mong ID na paragraph, magbabago yung text content dun sa paragraph text as speech.
sa JavaScript. Ayun yung basic na mga program sa JavaScript. Pero, So, yung JavaScript, yung interaction side ako na anong mangyayari pag kinlik mo to, anong mangyayari pag skin roll mo. So, parang HTML yung pinaka-basic, yung CSS yung damit niya, tapos yung Java yung naglalakad na siya, nagsasalita, yung movement niya, parang ganun. So, pag sinabi JavaScript developer ka, yan yun, gumagawa ka na. Ako, ma'am. Pero meron na kasing tulad nung sa Laravel, merong mga framework na nagiging independent na sila sa JavaScript na wala na talagang HTML. Parang yung HTML, tumatakbo siya sa loob ng JavaScript. Parang baliktad na siya. Kasi pag dito, pinaprogram mo siya ng baliktad. Kasi pag pinaprogram mo siya, pwede kang mag logical condition compare dito sa ilalagay mo ng isa-isa. Pero dito kinukuha yung mga item. Hindi mo siya magagamit kung wala kang item. Next naman is ayun yung mga tatlo na basic sa frontend na alam ko din na HTML, CSS, tsaka JavaScript. Okay. Ito naman, ngayon naman sa backend, ito naman yung hindi mo nakikita dun sa may website, pero hindi nangyayari sa website yan. Yung JavaScript, pwede siyang maging backend. Pero hindi, backend siya ng pinaka nakikita ko. Pero ito nang pinag-usapan naman dito na backend is yung data na nilalagay mo dun sa website. So, kaya server side, website. So, doon nag-i-store, tapos pinaprocess yung mga data or yung mga user na pinag-isip sa website. So, ayan na. Nag-iba na siya na. Tapos, big na siya for it. Okay. Yung kanina HTML sa JavaScript. Ito naman yung basic na alam ko sa backend is yung PHP. Kung sa frontend may HTML, ito naman yung sa backend, merong PHP. Siya yung parang brain, gano'n? Ako nga. So, sabi ko nga kanina, bali server side siya, hindi siya tulad, yung JavaScript hindi mo siya nakikita, pero siya lang yung nasa frontend. Gumagalaw dun sa pinaka-website, pero dito sa backend, siya naman yung parang gumagalaw or nagpa-process na ng data mo. So, kung server side siya, kailangan may connection siya sa may database. So, ito, mga database connection siya. Madalas din yung ginagawa. Lagi ko nakikita yung server name, username, something. Ay, yung mga credentials po para ma-connect talaga sa database. Ay, ganun. Questions. Tinatype sa Word. I mean, di ba, pag kunyari gagawa ng blog, tinatype siya sa Microsoft Word or sa Canva. Yan, saan mo yan ginagawa? I mean, may tawag din. Ito, no? Yan. Saan yan? Anong app yung ginagamit? Ah, Notepad? Ganun. ayun, yung tawag naman doon is IDE, Independent Development Environment. May Okay. ibang klase ng IDE. Tulad yung IDE na ginagamit ko ngayon, VS Code siya. Okay. Panglahatan siya ng web development, app development, mga ganun. Mm. Panglahatan siya ng development. Pero, meron din mga specific na gusto ng developer na dun lang talaga sa IDE na yun. Kasi ayun lang. So, yun yung, doon mo yun itatype. Ah. So, in your case, meron kang program sa desktop mo na VS Code yung pangalan, gano'n. Tapos i-open mo siya. Tapos doon mo yun itatype lahat. Tapos yung VS Code na yun, pwede mo siyang typean ng HTML, CSS, Java, magigets niya yung lahat. Magigets niya. So, dito sa may PHP na to, since server side siya yung nagpa-process ng data mo, kailangan dito ng database connection, tapos kailangan po siyang i-ganito na
may program para ma-connect talaga siya sa database. Dito kasi dinedeclare ko lang kung ano yung server name mo, yung username, password, database name. Dito gumagawa ka na ng connection. Tapos dito naman susunod, yung condition ng connection ko. Ang may 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 dalawang default na return yung mga logics, which is yung true or false, Mm-hmm. 0 or 1, parang ganun lang siya. Binary siya. Pero pwede mo din siyang i-condition na kapag false, ito yung i-return mo na word. Pwede siyang by word, by numbers naman. Pero ang default na i-return niya true or false. Tapos dito naman, yung naka-condition dito is connect error. Ay, masyado na siyang specific. Kapag dito kasi may SQL yung gamit dito, bali, sila na yung nag-provide and parang hindi na yung mga nagde-develop yung parang lalawak pa siya masyado kapag nilagay mo pa siya dyan dati. Parang meron na silang provided na function. Sila na yung nagpo-provide tapos lalagay mo. Parang mas pinadali na. Bali dito, kung yung connection mo is mag-error, eto yung error niya. Hindi na siya diretso dito sa may next na condition niya. Diretso na siya dito sa may condition kung mag-error yung database. Pero kung hindi, ito yung SQL na sample. Dito sa SQL na to, sabi ko kanina, siya server side. So, siya yung bahala sa data mo. Example dito is itong insert into menus. Okay. But, siya, tawag naman dito sa may, nasa loob ng quotation mark na to is query. Okay. Ayun yung parang programming language at sa loob ng SQL or MySQL. So, meron siyang format na kunyari insert into, pwede din delete, pwede din kung marami pang ito. Okay. Dahil So yan, madadagdag si John Doe, tapos ang email address niya ay John@example. Madadagdag siya sa database. At pag successful na nadagdag siya sa database, lalabas yung new record created successfully. So, ganyan talaga siya, isa-isa mo. Like, paano kung gusto ko, kunyari, naka-table na lang sila lahat. Insert table, may ganun. Kasi parang nakakapagod yung lahat ng idadagdag mo dun sa... Ayun ma'am, pero depende pa rin siya sa requirement. Kunyari, for example dyan, ang naisip ko dyan na parang front-end na is contact form lang. Or kasi-save ka lang ng email ni John. So, ganyan lang siya. Pero kung gusto mo ng maramihan, nailagay. Oo, nailagay. Sa front-end ko na iisipin mo kung ano magiging itsura niya. Tapos kapag submit nun, doon mo na iisipin kung paano siya masisave dito sa may PHP na part. Kung pwede siyang, sinasabi ko kanina, di ba, na kung pang maramihan, pwede mo siyang, doon na nangyayari yung mga condition na pwede mo siyang i-loop, ibig sabihin nun, parang, auto-repeat. Umikot-ikot lang siya dun sa loob na yun. May i-declare ka na lang din kung kailan siya mag-i-start. Pwede din naman yun na paano na ilagay. Kung wala kang front-end yan. Ayun nga, kung walang front-end, iisa-isahin mo pa siya rin. Okay. Next naman is... Ayan, at least hindi na siya black screen. Medyo pang tao na siyang tignan. Okay. So yan, ano yan, BS Code pa rin ang iba na? Iba na siya, ma'am. Hiwalay na siya dun sa may IDE. Kasi, SQL na siya. Pang database na siya, iba na rin. Pwede mo pa rin siyang, yung IDE kasi na BS Code, may mga extensions din siya na tulad ng Google Chrome. Pwede mo din siyang lagyan ng pero kapag ganito kasi, parang standard na talaga siya na, dito sa natin, ito na lang gamitin mo. So, ano naman tawag ka? Yan yung, that app. Anong app yan? Yung app na yun, ito, Laravel yung tawag sa ginagamit lang siya, ang alam ko ginagamit siya specifically Laravel. Pero kung yung dati na ginagamit ko, nung hindi pa ako nag-Laravel,
PHP may admin. Yun yung madalas ko makita. Parang yun yung OG-OG. Parang ganito din siya, pero mas luma yung itsura. So, ang tawag sa VS Code ay mga ITE. Yan naman, ano naman tawag dyan? Mga MySQL. Pwede din siyang tawagin na IDE, pero ng SQL. Okay. Specific na siya. Tapos lahat yan open source. Open Hindi mo siya kailangan, di ba yung Microsoft Word may bayad siya? source na siya. Okay. Pala, no, ngayon pa tayo sa simili. Dito, ang basic na nakikita mo dito, para siyang, ayun nga, marami siyang pindutan eh. Oo nga, dami nga. Para din siyang, Microsoft Excel. So, dito, ito yung nakita natin kanina dito sa HP na, itong, tawag dito, database column, or class na email. Okay. Kasi ito naman yung mga data na ipapasok. So, dito sa may SQL na app, ito yung mga niya. Ito yung mga column niya. Okay. Dito mo na pala magsisimula. Gagawa ka muna ng database. Sa loob ng database, may mga database table. Okay. Tapos sa loob ng mga database table, may mga data. Okay. Bali, meron pa yan. Hindi lang data yung gagawin mo dyan. Gagawin mo din ng data structure niya. Ibig sabihin, kunyari itong member ID. Ay, ito mo ng ID. Hindi, i-declare mo siya kung gusto mo siya maging string, maging number, Sequence. Ganun. Tulad dito sa member. Ito, number siya. Dito naman, puro string na yan. Tapos meron ding date, ganun. Ayun yung, ang default lang na hindi makawala sa mga databases yung ID nila. Okay. Tapos, pwede din dito sa sa PHP, gumamit siya dito ng query na insert dito, I guess. Ang ginagamit naman namin na, kunyari, magta-try ka na i-view mo to lahat ng records. Ito mga query na to. Pwede kami mag-query sa loob ng mismo. Okay. Query mean, kunyari, database, pakita mo sa akin lahat ng my birthday ng May 1990. Specific na siya na, para kang nagsisearch. Pero may conditions. Ako. Filter, gano'n. So, manually mo rin ta-type yun? Kung gusto mo mag-filter ng, kunyari nga, lahat ng pinanganak ng 1990. Ako. Kung specific yun, i-verify talaga siya. Select. So, ita-type mo yan na line dyan sa baba? I-type mo muna kung ano yung, kailangan mo maging specific sa natin. Kailangan specific yung database table, tsaka yung order. Tapos kung ano yung data na kukuha. Tapos ilalabas niya yun? Ako ma'am. Magiging list na siya. Okay. Ganun yun. Yun ba yung purpose ng mga play, pause, forward button? Or iba yan? Ito dito nila, nihira natin. Itong table na to, dyan naman yung structure niya. Yung kunyari, integer siya, o string siya, or data siya. Ayun lang yung mahalaga tatlo na palagi tinitignan. Ano yun? Ano yung tatlo na yun? Yung pinakamahalaga na tinitignan natin dito sa may SQL or sa database. Yung query, yung database table, tsaka yung table structure. Query, database table. Okay. Next. Ay, dalawa lang yung nilagay ko sa may Kasi madami yun ba? So, PHP tsaka SQL. Yung SQL tsaka may SQL sila. Mas madalas ko marinig yung may SQL. Pareho lang sila man pagdating dun sa mga ganito. Pero nag-iiba sila kapag kunyari itong Laravel, hindi na siya gumagamit ng MySQL siguro kasi ito para yung MySQL. Kasi lagi yung SQL. Or yung MySQL is part lang ng SQL. Hindi ko din So yung Laravel na yung ginagamit. Para mag-Laravel siya. Ayun, pero itong
Pero ayun, pare-pareho lang naman sila ng ganito, ng theory na pinoprogram. Tsaka siguro parang they build on top of each other, parang gano'n. Yung Laragon, nabuo siya sa kung ano yung technology na pinanggalingan ni MySQL hanggang sa nag-evolve siya ng nag-evolve. Meron ding may iba pang mga SQL na specific lang din sa mga development na ginagawa. Kunyari, app development, hindi ka na pwede gumamit doon ng MySQL. Iba na yung ginagamit doon ng database. Pag mobile app, Pag ganun siya. anong mga tawag doon? Yung madalas ko marinig. Hindi kasi database yung narinig ko sa Feast app More of yung development environment ba yun? Yung Flutter, mga ganun. Yung kung saan nila ginagawa yung Firebase. Ay, mga MongoDB, yun. Amazon tayo na SQL lang. Pero yan mga yan, MongoDB, Amazon DB, nagagamit din yun sa web app or pang mobile app lang talaga? Kung siguro, parang ayun yung sinabi ko kanina, ba't ka pagagamit ng ibang database kung meron namang default na ginagamit? Yung wala. Pwede naman siguro, pero baka naman mahirapan kasi konti lang yung gumagawa. Ba't di mo nalang gawin yung ginagawa ng parang may default. Kasi mas marami ring resources. Okay. Next tayo sa Laravel. Okay, tapos na tayo sa intro. Ayun, yung Laravel din is open source siya. Ginagamit siya sa for web development. Ginawa lang siya drone. Pwedeng private pa siya. So, pwede fresh pa siya. Sa mga... Oo nga. Nung una ko na-encounter yung Laravel, siguro mga 2015. In fairness, early adopter pa rin. Una ko siya nakita ko yun, di ba? Yung sa Nifila. Ako, Oo. Laravel. 2015. Oo, yung isa nating client, yung Nifila. Mag-asawa rin kasi yung founders noon. Geek yung husband. Yung babae yung mas more on the business side. So, si Sir Roy, talagang lagi siyang R&D talaga yung mode niya. Yung lagi siyang research and development. Anong bago sa coding ngayon, anong bagong ganyan. So, noong 2015, na-appreciate niya agad yan. Nasabi niya ang galing daw ng pagkagawa ng bagong framework na yun. Excited na raw siya mag-develop ng mga apps, something. So, sobrang pagka-love niya dun sa Laravel yun. Nung nag-buti si Mrs. Laravel yung pinangalan nila. So, ang nickname niya ay Lara. Nasa ka. Oo, may something siya, mami. Ay, Balansa siya. Dinagdagan ko ng contents. Oh, no. Okay lang. Ay, baka ako lang. Baka may mali silang timbak, pintura sila, may baka nahalo. Sa atin mo, okay naman siya eh. Pero yung gamit na, di ba, may nagpipintura. Kaya iba rin yung amoy sa loob. Magbabad review ako. Diyan Sabi niya kasi oat milk daw yung ginamit nila. Ayan po? Baka. Ayan. Serving. Yun na lang isipin natin. Hindi mo alas last. So, 2011. Ayun lang. Ayun siya. Meron ding nagpapangalan ng HTML na JavaScript CSS. May mga ganun din pangalan sa Facebook na nakikita ko. Post nila. Pag-trip nila pangalan. Sila. Programming pa. Doon naman tayo sa features and benefits niya. Ito yung apat ata ito na features na. Marami siyang features tsaka benefits. Pero itong nilagay ko na apat is kung ano lang yung naramdaman ko compared dun sa ginagamit ko dati na PHP lang. Nung wala pang frame. Ito lang yung naramdam ko talaga kasi gagawin mo siya paulit-ulit kapag may gagawin kang page. Nung hindi ka pa naglalaro. Ako po. Parang meron siyang framework ng paggawa compared dun sa kapag wala kasing framework, rumble yung mga files mo yung mga functions mo or mga process mo na codes. Naka-random lang siya sa file. Ayun. Yung unang features and benefits na nilagay ko is yung MVC architecture nila.
So, yung gumagamit sila ng MPC, ibig sabihin ng model, view, controller, design. Mm. Ayun, in-organize niya yung application dun sa tatlong parts na yun. Yung una yung model, siya yung nag-handle ng data tsaka business logic. For example, yung saving tsaka retrieving ng data sa database. Dito naman sa view, siya naman yung sa front-end, user interface. So, may sarili na siyang front-end. Di ba? Parang inayos lang siya. Parang, ay, bakit? Sa controller naman, ito yung bridge na dun sa dalawa model tsaka. So, ayun nga, magiging clean code siya. Hindi ko kasi ma-describe yung pinagkaiba ng gulo ng itsura. Parang ano siya folder, kunyari ganyan, sa may yung loob ng folder na to, may iba pang folder. Dapat, ano siya, nested or parang yung folder may laman ulit na folder, may laman ulit na folder. Ganon siya. Ganon sa Laravel or ganon yung dati? Ganon yung sa Laravel ngayon. Meron siyang parang nakaka-organize. may binigay na siya na framework ng mga folder, tsaka mga function, mga logic na Tapos maglalagay ka na sa loob. yung doon kasi sa dati, ikaw gagawa ng folder mo, ikaw gagawa ng folder ulit sa loob doon. Parang ikaw bahala kung paano mo gagawin yung directory mo. Tsaka wala talaga, ikaw talaga gagawa lahat kasi zero files yung folder mo. Dito sa Blank siya. blank siya. Dito, kapag inisip mo yung Laravel, magkakaroon ka na ng mga folder na may mga specific lang na nandun. Yung mahiwalay talaga siya. Dito yung pinapakita ng sample ng MVC. Ito yung user ID, and ito mga data siya. So, for example, dito is kunyari, maglalagin ka sa sa Facebook na lang para. Kunyari, ito ka, tapos, ito yung bababalik ka po ng database. Maglalagin ka sa Facebook, Username, password password. ka, ay yun yung request process na gagawin habang pagkatapos mo mag-login. Tapos, doon na papasok yung controller, which is yung nagbe-bridge na between view tsaka model. Siya na yung parang mag-ask siya ng mga data dun sa model mo. So, halimbawa, type ko login gretchen@yahoo.com tas password XYZ123. So, the controller will ask the model if that's a correct combination. Ganun? Hindi pa siya dun mangyayari. Parang yung controller kasi is logic siya or function na nag-handle lang ng batuhan ng dalawa ng view tsaka model. Okay. Doon naman sa may model, siya naman yung parang may blueprint ng database. So, yun. Pagka, tapos, ito na sa controller. Tapos, diba po yung kung ano yung kung nag-exist pa yung login sa database. So, tapos, sa returning of the data, tapos makakapunta ka na doon sa data na homepage. Yes. Ganun yung pagkakay. Okay. May view pa naman siya. Compared dun sa may pili screen, wala siyang ganyan. Or ikaw bahala kung magkakaroon ka ng ganyan. Pero dito kasi sa Laravel, hindi ka makakagawa ng walang ganyan. Or hindi ka pwedeng gumawa ng parang login system na walang view, walang controller. Pwede naman hindi specific, pero magugulo yung file system sa directory ng application. Kung wala. Okay. View control. Okay. Ay, parang may kita din natin yung kung paano sila mag-interact sa isa't isa. Parang ito yung bahagi yung mag-connect dun sa production.
So, i-code mo pa rin yun or hindi na? Yung controller, parang may template na ba siya dun? Wala siyang template mo. Meron siyang, may sinusundan siya na structure, pero ikaw pa rin maglalagay doon ng, kunyari, mga input ng user. Kasi nakadepende, iba-iba pa yung form natin. Iba-iba pa yung form na pwedeng inputan ng user. So, ikaw pa rin bahala talaga maglalagay. Okay. So, ayun yung muna yung MPC architecture. Next naman is yung arts.com. Artist na siya. Okay. So, ayun na. Ito naman is yung command type tool na Laravel, which is Artisan. So, naging handy siya kasi pwede kang mag-create ng controller ng yung NDC. Pwede ka din mag-migrate ng database or concept ka. Tapos mag-download ka sa GMS. So, parang yun yung cheat sheet mo yan. Yung, eto, parang pang-tamad version siya. Gagawa ka ng folder, ay, kita na lang. Sige. Parang gano'n. Imbis na gumawa ka ng, ikaw gagawa ng file, tapos i-edit mo yung format na. Parang diretso na siya dito sa may command line. Tapos yung command line, familiar ba kayo sa terminal ng mga computer? Yung command, yung C prompt, yun. Ayun yung, ito kasi specific lang siya dun sa, pwede siya dun sa terminal, pwede din siya dun sa may ID. Madalas ginagamit ko siya sa may ID para diretso na siya dun sa mismong ginagawa mong project. So, madalas ko dito na ginagamit itong pag-create ng view. Yung view na yun, ayun yung page niya. Na mas Naalala ko lang saglit dun sa command prompt. Dalawang bagay. Kaya ako naalala yun kasi doon ko yata nasira yung unang computer ko. Ano tinype ko doon sa command prompt. Pero pangalawa, nung computer shop era, tapos uso yung nabavirus, yung mga USB. May mga computer shop na kinukuha lang nila yung file using mga games. Hindi, parang may way para kukunin mo lang yung specific file pero hindi mabavirus yun. Kasi sa command niya dinadaan, parang, kunyari, usually nagiging drive D or drive E yung flash drive na pinasok eh. So, sabi niya, ano ba yung papaprint mo? Kunyari, sabihin mo, thesis.doc, gano'n. Tapos, i-extract niya lang yung thesis.doc dun sa command prompt. Hindi, kasi di ba yung virus minsan, pag binuksan mo siya sa yung mga folder, may mukhang folder pero .exe pala, virus pala, ganun. So, para hindi ma-trigger yung mga files na yun, dinadaan nila sa command prompt. Yung makuha lang specific na file. So, yun yung naalala ko dun sa computer shop. Ganun yung artisan concept. Kapag wala naman siya, kung yung sa dati kong ginagawa, ikaw talaga yung gagawa ng mismong file. Yung dito din pala, kapag gumawa ko niya gumawa ko ng page view, parang meron na siyang kasamang iba pang file na makakatulong sa akin kapag gumawa pa ng ibang mga logic na ka-partner ng file na yun. Kunyari sa login, gagawa ko ng login page. May gagawin siyang ibang file na makakatulong sa akin kapag gagawin ko na yung login na yun. Yung process connection na yun sa ayun na. Kanina yung sa artisan plate. Okay. yung kanina ma'am, yung patay sa web development, wala patay sa Laravel. Yung HTML na yun, yung katapat niya dito sa Laravel, plain na siya. Okay. Yung sabi ko kanina na file format is .html. Dito nakaano na siya, .late.php. Pero yung ginagamit dun sa loob, same pa rin siya ng HTML. Pero nadagdagan lang siya ng plate tsaka ng PHP. So, yung plate na yun is for creating HTML.
make it easy to deploy na reusable endpoints. Tsaka, ay, may mga features niya is may conditional. So, meron din naman conditional dun sa dati, pero dito parang mas pinaikli nila na ganito na lang ating gagamitin. Yung dati kasi may open So, hindi ka nagagamit ng slash sa dulo. naka-add na lang siya. Ganyan na lang siya. So, that means, sa front end, lalabas yung words na this is the master sidebar. Kasi naka-add show siya. Pero saan siya matatapos? Diba yun yung purpose ng slash? Parang hanggang period lang ng sidebar yung isi-show mo. So, the moment na ilagay mo yung at show, doon na siya mag-end. Like, di ba dati, kunyari, ano man tawag doon sa ganun? Bracket ba yun? Bracket, H1, tapos close, di ba? Tapos, this is heading 1, and then slash H1 para to close. So, yan, paano mo siya i-close? Bali, dito sa update, ginagamit pa rin natin ng HTML element kasi namin mga H1 rules. Pero yung blade na yun, hindi siya umahalo sa HTML. Parang dumadagdag lang siya sa HTML. Pang-condition na lang siya. Okay. So dito, kunyari, dito sa loops, condition lang. Mga condition nga. Tapos meron din dito ang template inheritance. Ayun naman yung, kunyari, may website tayo na may navigation bar na pare-parehas naman sa lahat. Kung pare-parehas naman sa lahat, gumawa ka na naman isang section na yun, i-code mo na lang siya. Tapos ilalagay mo na lang siya sa lahat ng pages mo. Kaysa ilagay mo siya ng paisa-isa dun sa kada pages mo. Parang pare-parehas lang siya. Ganun yung gamit na eto, parang ganito na add section sidebar. So, parang ninename mo rin siya. Ako, ma'am. May another file ka doon. Tapos parang itatag mo lang siya sa lahat ng file mo. Compare sa ilalagay mo mismo doon ng code na paano kapag may nagbago, hindi na home yung button na yun. Naging about na siya. So, isa-isa mo pa yung mga page na yun. Compare dito na is yung file lang, yung plate file na lang yung babagawin mo. Tapos, automatic na mababago na siya sa lahat ng page. Since nakatag lang naman siya. Ganun. Nagamit ko din dito sa plate template engine. Tsaka yun, may mga condition din na makikita dun sa may FOTA. Yung, for example, yung may mga specific lang na history at PWD lang yung makakakita. Ganun yung ginamitan ko siya ng ganun. Kunyari, nakita niya dun sa Google Sheets natin na nandun, nag-exist yung member ID niya dun. Parang nag-equal yung member ID niya na user, yung current user niya. Tapos nag-equal siya dun sa may member ID. Yung ministry or PWD na member ID dun sa may Google Sheets. Parang, ayun yung condition niya para ma-view yung section rights. So, if it matches, show this section. Okay, so it's actually tapos, eto na sa reverse. So, dito naman sa reverse routing, makes it easy to generate URLs. So, compared dun sa may lupa naman na ang gumagana kasi yung website, parang paggawa mo din ng folder. Kunyari, di ba kapag maglalagay ka ng URL, may slash siya. Ibig sabihin ng directory siya. Para siyang folder sa loob ng folder. Kunyari, Facebook/gallery/my photos. Or yung ngayon, creativesolution/blog. Tapos slash kung ano yung title ng blog. Ganun yung nangyayari sa may website kung paano niya tawagin yung URL. Parang by folder din siya. Kunyari sa loob ng folder, meron pang isang folder. Ganun mo din siya tatawagin dun sa may URL, may slash lang siya. Kung nasa loob siya ng folder na yun. Ganun yung dati. Pero dito sa may reverse routing ng Laravel, hindi na sila hindi ganun yung structure nila na kapag nasa loob ng folder, ganun mo din siya ilalagay dun sa URL.
parang may specific na din siya na program or ilalagay mo na lang doon yung logic mo kung kailan siya, kung ano yung URL na ma-access yung page na yun. So reverse. Um, Ikaw magdi-dictate kung ano Ako, URL. Compared dun sa, nakadepende na dun sa kung ano yung filing system ng folder mo. Kasi ay nga yung default na paraan para matawag mo siya dun sa mismong URL ng browser. Compared dito na pwede mong ilagay kung ano gusto mong URL na mga ay, ganun siya. Reverse routing. Okay. Without breaking links, sure. Tapos choose URL. Ay, mas organized siya. Ramdam ko din na Na-organize yung buhay mo. kasi mga Okay. Kasi nga, hindi ka na starting from scratch lagi. Parang meron ka na. Yun, framework na. Beautiful. kasi yung dati, kapag nagawa ka ng page, isang folder yun. Yun nga, folder ng homepage. Tapos kapag in-access mo sa URL, /homepage lang. Tapos kapag gagawa ka ng profile ng tao dun sa loob ng page, bali ang magiging folder nun, sa homepage na folder, sa loob nun, merong profile or dashboard na folder. Parang equal din lang mo yung URL. Ayun nga. Kung hahanapin mo yung file na yun, parang hanapin mo talaga sa loob ng mga files mo ng mga folder pa. Compare sa ngayon na magkaka-layer na lang sila, bali ang tatawagin mo na lang sa URL, yung dineclare mo dito sa main folder. Kung anong name niya. Yun yung nangyayari sa restaurant. Next. Ayaw ah. Oh. Sige, sasayaw siya. Observations. Sorry, wait lang. Magbibilang ako. Wait. Ang dami na yung dance na. DJ. Trader music. BTR. Hindi para mas Yan yung 70 pages? 17. Ay, nakala ko 70! Tinabahan ako sa'yo. Bukas pa ako natatakot. Parang ako nag-aaral. Tapos parang, sorry sir talaga, di ko talaga siya maintindihan. Okay, class, get paano. Ay, Oo! lagay, ako kaya dito 1 to 5. Pag-quiz, ay, wala akong masasagot. What's HTML? How to make Tawa ako. Oo nga, pero na-invent ko na ng klase mo. Kasi ayun nga, choices siya parang questions sa may disclaimer na anong legal na HTML. Tapos nakalagay doon, hypertext markup language, letter B, how to make that. Pero parang, sino pa sasagot na hindi naman yun. Totoo. Pero may mga taong may pangalan HTML. Oo. Oo, may nakita ko nga yun. Sige. May pa-quiz na po ba, sir? Okay, plus makinig. Ang pinodemo, teacher na siya. Pwede naman. Bro. So, bali ang pinodemo ko ma'am is kung gagawa ko ng form na nagsisave ng pangalan sa database from the scratch. Wow. Ako kanina eh. Pero ayun, gumawa na ako ng iba kaysa gamitin ko yung FOD, baka magulang natin siya. Kasi live. Okay. So, ang unang gagawin para makagawa ka ng Laravel project is i-install mo muna yung mismong Laravel sa computer mo. O, install mo na. Step 1. Step. So, ayun no. Bali, hindi mo siya magagawa kung wala kang Laravel na program sa mismong computer mo. Okay. So, bali, ang una kong ginawa ay in-install ko yung Laravel, tsaka yung kung ano-ano programming files na kailangan para magamit mo siya. So, after ko magawa yun, is i-open ko itong Laravel na partner app niya.
Na siya naman yung nag-handle ng database niya. Bukod siya dun sa IDE na ginagamit ko na VS Code. So, in-open ko dito yung terminal, tapos gumawa ako ng file or project na save me. So, kapag gagawa ka ng, may mga specific din siya na function na itatype mo na hindi mo kagad itatype yung pangalan ng project. Kailangan mo pa itype ng composer, create project, Laravel. Parang inuutusan mo siya. Tapos dito, ito yung... Open Sesame. Yun. After nun, ayun, nagalan mo siya. Kaya yun na. Bakit siya nag-run? Ano sinabi mo sa kanya yung create name? Ano yun? Ako, composer, create project, Laravel, /Laravel. Ito lang yung ikaw bahala. Pangalan ng project. Okay. Pagka-enter mo na, lalabas na itong process niya na paggawa ng mga. Ang term niya is Parang siyang nagtuwa ng Sanctum Tinko ko. Ay, Latin. Vision Lord. So, after niya mag-run, Yan. Nagkaroon ng ganyan. meron na siyang folder dito na save. Siya yung gagawa ng folder na yun para sa'yo. Hindi mo siya gagawa. Yun yung pinagawa mo sa kanya. Apo. Tapos sa loob ng folder na yun, ayun yung sinasabi ko na may mga files na siya na ready para sa'yo. Compared sa yung dati yung ginagawa na. Ikaw bahala. Ikaw gagawa ng folder. So kung magulo ka, magulo. Magulo ako na. Okay. So kung i-open ko naman siya sa IDE, kaya may IDE din kasi nakakatulong siya para matulong yung visual namin na, yung front-end nga gano'n, parang front-end din siya, pero mas maganda siya sa paningin. Ganun yung idea ng IDE. Kaya may color. Ako ma'am, para malaman. So dito na, ito yung save name na project. Okay. So, paano na akong ginawa dito is gumawa muna ako. Sige, kaya mo yan. Parang naiisip ko siya sa side naman natin, Trisha. Parang, kunyari, si leather collection. Parang, create new client. Automatic gagawa na siya ng folder na blogs, product photos, billing, ganun. Parang all the necessary folders for that project, kinrate niya na for you para kung papasok ka na ng files dun sa mga folder na yun. Tapos, kasama na siya dun sa project. Parang gano'n. Dali, ito-type lang po yung sa taas lang talaga. Yung save name lang. Tapos siya na yung nagsalita. AI. Pero, nag-program siya on its own ng mga folders. Yun. Ayun. Kung i-compare niyo sila dito sa may and mga folder, ganyan yung itsura niya. Pero kapag tinignan mo siya dito, may mga sarili siyang kulay na yung mga icon, ganyan. Pati yung mga mismong file, hindi mo lang titignan yung format nila na ganito. Meron din silang mga sarili na icon para malaman mo din yung pinagkaiba-iba nila. Tsaka para mas madali din ma-access or makita agad kung ano yung hinahanap. So, after mo mag-run or gumawa ng project, blanco pa lang siya. Gagawa ka pa muna ng database. Since yung ginagawa natin is may backend siya, gagawa ka ng database. Para magawa yung database, babalik ka dun sa may app ng Laravel. Partner ng Laravel. Okay. Pupunta ka dito sa may database. Tapos, pupunta ka dito sa yung kaninang nakita natin sa may restriction. Dito, kaninang ginawa ko is gumawa ko ng database muna. Ito yun. Okay. Tapos pinangalanan ko siyang Laravel demo. Oh. Underscore demo. Okay. Itong mga files na to, wala pa siya kanina.
Nagkaroon siya ng files kasi may ginawa ako sa kanya dito sa mismo project. Doon ko na ginamit yung PHP Artisan na prinisad ko kanina na feature ng Canada. So, ang ginawa ko lang dito sa may database, gumawa lang muna ako ng database. Pero wala pa talaga siyang tangan. Nangyari wala pa. Ang next na gagawin is database connection. Paano magko-connect yung front-end mo sa back-end mo or yung project mo dun sa database. So, para ma-connect mo yun, may file dito na .env. Tapos hanapin mo tong DB connection. Dito sa DB connection, parang doon kanina sa PHP na code, may database name, may username, may password, may host, yun. Ayun yung kailangan mong malaman doon sa may pinaka-database mo para mapag-connect mo siya. Parang doon lang sa may, kapag sa hosting masyado na siyang komplikado. Kapag sa local mo lang muna siya ginag, mas madali mo siyang hanapin. Kapag, ayun nga, sa hosting, kunyari sa Yun ang sa main chip na gano'n. ayun no, kunyari sa Namecheap, dun sa may cPanel, doon ka magkaiba yung UI niya. Dito ginagawa mo siya sa app pero dun gagawin mo siya sa cPanel. Magkaibang process na siya, pero, ay magkapareho ng process, pero magkaiba yung mga apps na gagawin. Pero same pa rin yung process. So, yun, pag nahanap mo na to, eto nilagay ko na lang yung database name. Para mag-connect sila. Ako, etong database name pala. Mm-hmm. Etong mga password tsaka username, mga default yan, kung local lang project. Pero kapag ay nakalagay ka siya, may Token na. may mga password na may mga username. So dito siya malalagay sa dati. Kung dati na wala pang Laravel, ayun nga gagawa ka pa ng mismong .env mo, tapos ita-type mo pa siya isa-isa. Eto kasi, ayun, kompleto na siya dito. Ilalagay mo na lang yung mga password mo, yung mga username mo. Ayun siya. Tapos, ang next ko naman na ginawa is run ako ng Artisan. Make model. Ay naman yung sa may MPC, yung M.is model. Yung model, Make view control. Ano ba yun? di ma-make yung ano. Ano nga yun? Ano yun? Sorry. Minus na ako sa guys. Ayun model. Ito siya. Ang laman nung niran ko tong code na to, ito yung ginawa ng file. So, sa loob ng file na yun, automatic na, ito wala pa tayo. Ito, meron na siyang parang template. Pari ito, dinagdag ko na lang to. Okay. Ayun. Tapos, after ko gumawa ng model, gumawa na ako ng migrate. Ay, niran ko na yung migrate dito. Kapag niran ko yung migrate dito, ay hindi pa lang. Ay, nagkagulo. Sige, kuya. Nung gumawa ko ng model, gumawa din siya ng migration. Automatic yun na makakagawa ka ng model saka ng migration. Ay, niran ko na file. Tapos, ito yung yung automatic gagawa. Kung yung dito niran ko lang, name yung pangalan ng ng file na yun. So, dito ginaya niya lang din name. Tapos, nung gumawa na siya ng file para dun sa database, ginawa niyang names. Parang, ayun nga, may default siya na naming din na alam ng system na etong name na to, name.php sa model, ang kapartner niya dito sa migration is etong names table. Pero kung gagawin mo siya, ikaw bahala. Pero kung maglalabel ka, siya na'y bahala sa'yo. Magkoconnect na sila dalawa. Automatic na siyang gano'n. So after niya magawa, pumunta ako dito sa create names table.
nilagay ko dito yung etong eto yung Run the migrations. Bali, ang default na naman nito, bukod dito sa naka-highlight, ayun yung default na naman niya. Etong dinagdag ko is kung ano yung database table na columns. Nakalagay dito is ID String times na. So, ayun. Yung next naman na ginawa ko is PHP artisan migrate na ako. After ko ma-edit tong migration na to, ibig sabihin, i-update siya dito sa my database para gumawa siya ng mga table. Bukod dito sa names, etong mga hindi naka-highlight, ay yung default niya na ginagawa na table. Hindi ko pa alam kung paano siya. Pero yung bukod dun sa mga default na ginagawa ng table, nasama doon na table itong names table. You can read. Bali, tapos etong yung sinabi ko kanina na column structure. Yung kung ano yung name na yun, ano ba sa integer ba siya or kung string ba siya, kung type stat ba siya, ganun siya. Bali, dito ko yung dineclare kanina. Ito yung ID, tapos ito yung name, ito yung timestamps. Automatic na siya na magagawa dito kapag niran ko yung PHP artisan migrate. So, sa ngayon, nakagawa na ako meron na ako ng database, meron na din ako ng database table. May names na. Bali, ang problema naman natin na next is yung front end. Pero ang way ko dati na ginagawa is front end muna, bago back end. Okay. Kasi mas madali kung alam mo na yung itsura ng form nung i-inputan ng tao para magawa mo kung ano yung gagawin ng database table ay mga column doon na ilalagay. Compare sa gagawa ka ng table pero hindi mo pa alam Saan yung connect? Ganun siya. Pero, ewan ko, depende pa rin siguro sa tao yung kung ng front end sa tao. Siguro, in my case, na hindi naman nga kasi ako back-end developer, mas kaya kong i-drawing kasi yung front end. So, usually, dun ako at least in my mind, hindi sa mismo pagkakode. Mas nagsa-start ako usually sa front end. Tapos, pag naisip ko na yung logic, saka siya siguro de-design ng back-end. Mas madali natin. So, ngayon, baligtad na yun sa'yo. Nauuna ka na sa back-end. Kasi nung nilipat ko yung FOD, may naka-ready na siya. Kaya, kasi nga, nauna na yung front end. Pero siguro mas madadalian na ako papunta yung front end sa database. After nun magawa ng database table natin at ng database natin, gumawa naman ako ng page kung saan mag-view na yung form na pag-iinputan natin ng data. Ng data. Ang next ko na niran is itong PHP artisan make view save name. Itong save name yung pangalan ng file na ginawa ko. Okay, so pag nirun mo yan, ang lalabas dyan ay problema din to sa akin. Since ang dami niya din ang folder, hanapin mo. Okay. Ayan, mga view. Ito mo. Save name. Bali, ang default na ilalabas niya is blanco lang muna. Okay. Think front end yun. Wala naman siyang gagawin doon. Ikaw na bahala mag-design ng okay. Paano mo ma-access yung front end na eh? Sa browser. Dyan, sa computer mo. Parang kunyari ngayon, gusto ko na mag-add ng name kasi di ba gumagawa tayong database. Kunyari, database natin yan, tayong 3 empleyado. Saan ko ilalagay yung pangalan ni Trisha, mobile number? Parang gano'n. Ito pa lang yung sa coding site ng front-end na mag-input ka talaga. Wala pa dito. Okay. Bali, isa-save pa talaga siya dito sa may project mo bago siya pakita doon sa browser na pag-inputan mo. So, pwede din naman yung kanina na
yung nakita natin sa PHP code na nakalagay doon Janto ata yun. At Tapos, Yahoo. Yung pwede email. din naman siya ng gano'n kung specific lang na tao. Mm. Pero kung nakadepende dun sa user na mag-input, ganun yung Mm. gagawin. Meron Mm. front-end na pwede siyang gano'n, pwede din na ganito lang. Mhm. Bali dito, gumawa na lang ako ng pinaka-UI niya or front-end na Mhm. form. Okay. Ito yung Yan yung kanina. Okay. hindi mo din siya ma-access hanggat ay bukod sa pag-save mo ng file tsaka pag-edit mo sa kanya, may kailangan ka pang ilan na command dito which is yung search. Hindi ko na siya. Pero ano siya? PHP artisan search. Ibig sabihin nun, magra-run na siya ng parang dami na ano ng URL. Kasi hindi mo sa local Naka-localhost ka. Sa computer mo lang siya muna ma-access. Tapos kung ayun na yung ginawa ko na save name na file. Pero hindi siya yun yung sinabi ko kanina na yung file name yung tatawagin mo. Gumawa pala muna ako ng route. Hmm. Route. Ayan. Okay. Well. Ito yung parang sample na nakita natin kanina. Mhm. Bali, itong save name, bali, i-access mo yung pangalan ng view na ginawa mo, which is yung save name. Mhm. Tapos, may i-access pa dun yung natin sa MVC, which is yung controller. Doon naman sa controller, yung yung mga logic mo nandoon para mag-connect yung mga process mo sa front-end tsaka sa back-end para mapagsama mo sila. Doon sa may Sige, kaya mo yan. Pwede mo rin namang i-demo yung front-end Okay. na para din. Mas, pero yun, ganun yung sarap na hindi mo tinatawag yung mismo file, yung folder name ng file, o yung file name mismo yung nandun sa URL. Pwede ko siyang gawing save test. Ganun. magkaiba na siya dito. Pag-refresh natin. Mawawala na siya. Dapat kasi dash test na. Ay, may end pa. Yan. Dash TES. Yan. Yan. So, nag-connect na ulit sila. Pero yung file name niya, ganun pa rin. Save. Sa loob. So, bali ito dito, gumawa lang ako ng save form, tsaka kung paano, dito kasi, yung create, read, edit, delete. lang. Pero yung dito, ang ginawa ko lang yung mag-save ka, tsaka magre-retrieve ka. So, CR lang. Create, read lang. Okay. So, dagdag natin si Trisha. Ayan. Ayan. Tapos, save name. Nag-break. Sige, mahanap natin yan. Magde-debug tayo live. Ang galing din nun debug. Paano niya nadala? Automated lang yan or as in babasahin mo sa isa. Sa Laravel, ma'am, ayun din yung nagustuhan ko sa kanya. May ganito siyang UI na ilalagay niya kung ano yung anong itatama mo. Kung ano yung nag-error, tsaka hindi niya ilalagay kung ano yung solution, pero kung ano yung mali. Ganun din. At least, alam mo na kung saan mo na agad pupuntahan. Compared dun sa dati na hindi pa ako nag-aan. Hindi mo alam kung saan yung error. Meron naman siya ng
meron naman siyang way para makita may error. Pero dun siya sa may inspect. Oo. Sa may console nun. That's the pag minsan ginagawa ko rin yan sa mga web pages, expect element. Ayan, so nag-name save na, ganun ba yun? Or ika-try natin ulit i-type yung Trisha. Nag-link Ayan, na siya. okay. Ayan. Ayan, save. So, nadagdag na yung January doon. Pag ni-refresh mo. Yan. O, pwede na tayo magpa-raffle. Isa pa akong dito, hindi ko na gawa kanina yung sa CSS. Bukod dun sa, ayun yung use ng paggamit ng inspect sa amin. Mm-hmm. Bukod sa nabugyo mo tong mga elements na to, pwede mo din siyang i-edit yung style niya. Dito kasi sa may mismong IDA, plain lang siya eh. I-edit mo siya ng ganyan. Pero hindi mo nakikita yung mismong itsura niya. Kung ano itsura niya pag ginawa mong color blue, gano'n. Dito sa may mismong browser, tapos pag nag-inspect ka, for example, ito. I-click mo lang pointer para tapos pag-click mo dyan, pwede mo na siyang i-edit dito sa menu. Diyan ba yung pwede mong i-edit yung lumalabas sa screen? Pwede. Nang sa skin layer. Parang yung ginawa ko ng kay Ems, yung may website kang in-edit yung itsura. Pero yung mga ganon, sa ngayon, ang mga text. Yan, text lang. Ito. Ayan, so iiba siya. Pero temporarily lang. Pag na-refresh mo, wala na. Ang gamit lang talaga namin, hindi naman namin ginagawa yung pag-change ng text. Yung mga styling talaga. Kasi pag, kunyari, ginagawa mo siya dito, marami ka nang to, ika-copy mo na lang to, tapos ilalagay mo dun mismo sa may code mo. Para mismo. Iyan, Trisha, meron akong kaibigan sa Feast na nag-work siya talaga sa IT company. Wala sa kanilang naniniwala sa screenshot. Kasi pwede mong gawin yan eh. Kahit anong website, pwede mong i-right-click mo, inspect element, tapos change mo. So, kunyari, screenshot mo yung Facebook comments. Sabi, uy, nag-I love you sa'yo si Benji, gano'n. Pero wala talaga yung I love you, meron sila minsan na lokohan na parang screenshot na nag-video merrily, kunyari, gano'n. Pero gawa-gawa lang yun ng isa. So, yun, habang pinuview mo yung website, pwede mo siyang temporarily palitan ng mga text. Hindi lang yun sa pwede din yun sa, view mo yung message sa Facebook. Pwede mong i-inspect yun sa browser Pero sa pag in-inspect mo yun, pwede mong i-click yung pinaka-message doon kasi i-edit mo yung text. Babaguhin mo siya. Hindi makikita yun ng nag-message. Sa ano mo lang. Sa paningin mo yun. Ayun lang yung pag ni-refresh mo, wala yun. kasi parang temporarily lang, gano'n. Ang screenshot mo. Oo. So, yun, yung mga IT naniniwala sa screenshot kasi nga dali-dali niya lang naman gawin. Parang light na na-edit mo siya. Ng surface layer lang. The moment na i-refresh mo at sa paningin ng iba, hindi nangyayari yung ginagawa mong edit. Ikaw lang nakakakita. Pero still, pwede mo i-screenshot. bakit po siya visible para sa mga users? Prof. Bakit? Hindi siya pwedeng itago. Like, yung inspect button doon. Bakit parang accessible siya sa kasi nga for development purposes open source? Not necessarily. Parang, siguro, it's also a standard. Parang, lahat ng website, it's a standard na i-enable mo yung browsers na i-inspect. Kasi anyway, hindi naman din, maybe 99% of internet users don't click the inspect button anyways. So, para sa IT community lang talaga siya. Pag click dito yung yung mismo makikita mo dito yung styling na dun sa may backend or yung coding style niya. Ito yung nilagay na dun Tapos, ayun nga, pwede mo siyang i-adjust dito. Nakikita mo na line na, ayun na, nag-adjust siya. Lagi yun doon. 45%. Makikita mo yung itsura niya kung ano yung 61%. Tapos, ililipat mo na lang dun sa may mismo. Kasi kapag dun mo in-edit mo sa code, hindi mo nakikita yung itsura niya. Kung dito sa may inspect element, dun mo siya, ay ganyan pala yung sound. Copy nyo na lang. Saka,
Ayun. So yan, habang binuview mo yung Facebook login page, kunyari, pwede mong palitan yung instead na login button, lagay mo kunyari Vietnamese characters, sa screenshot mo, sabihin mo, hala, na-hack yung Facebook today, parang gano'n. Pero ikaw lang din nagpalit. Tapos, bukod dito sa mga HTML element, saka sa style, meron din mga ganito na makakatulong dito. Yung hindi mo sa side ka, parang iniisip ko, ano kaya itong white na to? Yung space sa gitna. Pwede kasi maging margin siya or padding. Okay, So, kailangan, dito kami tumitingin. Ito, pwede margin siya. Tapos, mapabasa mo yung margin dito. Kaya masyado palapit or masyado malayo. Yeah. Pag na-OC ka dun sa Yan nila yun. Ganun yung gamit ng inspect sa Para na-preview mo kung anong magiging itsura niya sa end users. Ako naman, ang gamit sa akin yung inspect element for the longest time. In a way, para ko siya pang-hack sa mga, halimbawa, may mga website na may mapaplay kang video. Kunyari, website ng United Nations. Meron silang video tungkol sa solid waste management. Tapos, gusto mo siyang ma-embed sa Greenbelt blog. Hindi siya naka-host sa YouTube. Tapos wala rin siyang yung right-click tas download so hindi mo siya ma-download. Doon ko ginagamit yung inspect, tapos hinahanap ko yung kung ano yung link niya. Oo. Tapos may link to Yung source. So dinadownload ko yung source. Yung ginagawa ko ito ng student. Nag-aaral pa lang mga first year or second year college. Kasi may mga isi-search ka talaga na tanong. Tapos, pag sinush mo sa Google, may mga page or website na nakatago yung mismong sagot. Parang naka-blur. Kasi kapag ganun na, naka-blur, or hindi mo siya may scroll hanggang hindi ka nagsusunod. Pwede mo siyang i-edit. Ayun, yung iba kasi, yung blur na, hindi mismo naka-blur yung hindi yun nakalagay as image na naka-blur. Yes. Nakalagay yun na as text, tapos dinagyan nila ng styling na i-blur yun para hindi ma-access. Ayun, pwede mo yung i-inspect, tapos tanggalin mo lang yung blur, di mag-blur. Oo. Sa'yo. Okay. Ginagawa mo yun. Parang it's always, 100% na naka-public yun. Let's say yung video. Kasi, tama no? Like, parang anyone link can view, kumbaga. Wait, titingnan ko. May times din kasi na hindi ako successful. Yung as in talagang nakatago yung nila or something. Sa'yo yan yung How to create. Ginagawa ko din yun sa mga image kapag hindi ko siya ma-like tapos ma-save. Tinanag ko siya dun sa may inspect element para ma-download. Ako hindi ma-save dito. Ito, let's say ito. Sige, magbigay ka ng URL. Ayan, TikTok, madali lang yan eh. Na lang para hindi baka kasi Yung Instagram. So, Instagram mo ng site mo. ayan, search mo, TikTok video downloader. Ayan ba? Ayan, paste mo lang sa URL. Hindi, ma'am, yung Yung ini-expect na Kailangan kasi nakalagay siya sa website. Yung kaso, sa YouTube ayun nga yung course hero dito. Alin yung? Course hero. Yung course hero. May tanong ng assignment tapos hindi mo mabibigyan hanggat hindi ka Kunyari, what is... Ito. Wait. Sisend ko sa'yo tong link na to Daddy sa Google Chat. Tingnan mo ako mai-inspect element natin. Ito na po tayo. Ayan, yung water.org. Type mo lang, water.org. As in tubig. Yan. Meron kasi siyang back. Yan. Video kasi yan. Yan, yung
Tingnan mo nga kung may inspect element mo yung video. Or minsan sa view page, source nga ako. Sa ano, sources. Oh, yan. Minsan mas... Diretso na dito yung files. Oo, yan. Nakuha ko siya. Pina-download na. Kasi pag dito, link lang yung mga mo. Tapos kapag dito sa sources, nakalagay na dyan talaga yung mismo sa sources. Lagay na. So, pwede mo hanapin yung .mp4. Tapos, Ito, assets. yan, usually. Ayan ang mga feature. Ayan, so, yan, kung gusto mong i-download yung logo ng mga Green Tech partners, yan, mo. I love yung GSB. Uy, bakit may fish din dyan? Amazing. Talaga? Sa water. Weird. Baka may mga sa GSB. Ayan, sa GSB, magaganon mo rin yun. Talaga? May fish dito sa water? Sa India to? Oh, that's weird. Anyway, yan, makikita mo yung mga may... Hindi, ma'am. Baka sa... Sorry. Sarili mong file yata. Images, baka yan. Yan, okay. O, di ba? Nakuha mo na lahat ng images. Pero alam ko nasan yung video. Pero madalas ka na dito din yung image na picture mo. So yun, tapos kinukuha ko yung mismo URL ng video na yun. Tapos doon ko sinesave as. So yun, kahit sino actually pwede talaga makakita ng source. Meron pa nga mga website na hindi mo makopy-paste yung text. But there's always a way around it. Ayan, sige, dinitin niya rin na ngayon. So, gusto ko pa yung mga... Ito pala. Sa sources yan, try mo nga sources. Yan ba, i-open mo yung folder na yun. Uploads. Uploads. Tingnan mo yan, 2020. Yan. Sige, press mo isa-isa. Yan yung mga elements. So, page by page. Tapos, pwede mo, nara-right click pa siya na save as. Tingnan mo. Yan. Yan. So, yan. Ganun lang siya. So, pag may mga pinupuntahan kang website na gusto mo sanang i-download yung video, pero di mo ma-download, inspect mo lang, tapos tingnan mo yung sources. Actually, may na-encounter na din ako na in-inspect ko. Ano yun yung sinasabi mong text na hindi makopy? In-inspect ko siya. Tapos pagdating dun sa inspect, nakahiwa-hiwalay na siya. Nakarangon. Ang ginagawa naman doon ng mga developer, parang nilalagyan nila ng JavaScript. Para iba yung nakikita ko doon sa mismo. Sa source. Para hindi mo talaga siya makopy nung di ba? Meron akong di ba mahilig ako sa mga ganyan, yung Google Chrome add-ons. Yun na yung nasa upper right. Extensions. Extensions. Meron ako download Copyfish. Yan. Pag ine-enable ko yung Copyfish, pati yung mga ayaw magpa-copy-paste, naka-copy-paste. So, depende siguro. So, yun. Anyways. Okay. Ayun. Quiz accumulations, tapos na ang group 1. Tapos na yung group 1. I'm just overtime na.